tayo? Time out muna ako! Ang kati ng ulo ko eh! Naku! Ano ba yan, Kite? Kaya tayo natatalo eh. Kamot ka ng kamot dyan. Baka may kuto ka na dyan sa ulo mo. Narinig ko yata ang pangalan ko. Ha? Sino ka? Saan ka na galing? Nye! Ano tong nasa ulo ko? Oh, si Queen Kuto. Ang spokesperson ng mga kuto. At saan ako nang galing? Diyan sa ulo ni Kite! Bilang isang Queen Kuto, ang misyon ko ay magasik ng lisa sa bawat ulo na tapuan ko. Ganito! Haliwaps! Takpan niyo mga ulo niyo! Dali! Naku! Madami yatang lisa sa ulo ko! Alisin natin! Dali! Nangangati na yata ako. Too late, mga bata! Kanina pa ako nakapangitulog sa ulo ni Kite! Pati na rin sa mga humihira ng suklain ni Kite! Naku! Nay! Paano yan? Hindi lang yan! Alam niyo ba, sa loob lamang ng 7 hanggang 8 araw, ang mga lisa na ito ay magiging kuyuman! Ang aking baby kuto! Ang kukyut nila, no? At sa loob lamang ng 10 araw, magiging ganap na kuto na rin sila! Tulad ko! Ibig sabihin, maaaring mapuno ng kuto ang ulo ko sa loob lamang ng 2 linggo? Tama ka! Ang mga kutong tulad ko ay may kakayahang mabuhay ng matagal. Araw-araw, ang mga queen kuto na tulad ko ay nangingitlog ng 5 hanggang 10 lisa. Kaya naman hatid namin ay walang hanggang pangati ng ulo. Gaya ng nararamdaman ni Kitty ngayon! Dulot rin namin ay anemia sa sinumang tirahan namin. Dahil sa aking bawat pagkagat, ninanakaw namin ang sustansya ng inyong katawan! Kaya pala matamlay si Kitty. Sigurado ako, walang queen kuto na nakatira sa ulo ko. Malinis ang aking buhok dahil naliligo ko araw-araw. Nagkakamali ka! Ha? Taliwas sa kaalaman ng marami. Gusto namin ng malinis na ulo. Mahabang buhok man ng may kay. Bata man ng matanda. Lalaki o babae, wala kaming pinipili. Pareho lang sa amin yan. Sa katunayan, mayroong milyong-milyong tao na may kuto at marami pa ng marami! Naku, wala pala tayong ligtas sa kuto. Paano gagawin natin? Alam ko na! Kailangan pumunta tayo kay Doktora Kay. Sigurado ko may solusyon siya para dito. Takbo! Doktora Kay! Doktora Kay! Doktora Kay! Doktora Kay! Tulungan niyo po kami! Si Queen Kuto po, kasalukuyang naghahasik ng lagim sa ating eskwela. Binibiktima ang bawat dapuan nito, katulad ko. Si Queen Kuto? Halika, suriin natin ang iyong ulo. Oo nga. Nakikita ko na nakapangitlog na si Queen Kuto sa ulo mo, Kite. Totoong na-infect ka na ni Queen Kuto. Halikayo, huwag kayong mag-alala. Kaya nating puksain si Queen Kuto at ang lahat ng kanyang mga angkan. Kite, makakabuting tigilan mo ang pagkakamot ng iyong ulo. Magkakasugat ang anit mo. At pag nangyari ito, magiging exposed ka sa bacterial infection. Heto, mayroon akong mabisang panlaban sa kuto. Quell Shampoo. Well shampoo? Well shampoo? Oo, ito ang Quell Shampoo. Ito ang power shampoo para sa kuto. Mayroon itong permethrin, ang ligtas at epektibong pamatay ng kuto at lisa. Isang gamitan lang, tsak patay na ang kuto pati ang mga itlog o lisa sa ulo ni Kite.
Ang Quell Shampoo ay pinagkakatiwalaan ng mga doktor na tulad ko for almost 20 years na. At dahil gawa ito ng GlaxoSmithKline, makakasiguro tayo na ito ay isang produktong dekalidad at mapagkakatiwalaan. Paano po ba gamitin ang Quell Reformulated Shampoo? Mahirap po ba? Madali lamang gamitin ang Quell Shampoo. Pero dapat magpatulong kay nanay o sa mga nakatatanda. Huwag itong gamiting mag-isa. Halika, Kite. Iga-guide kita sa paggamit nito. Una, maglagay ng tamang dami ng Quell Shampoo sa buhok. Ang dami ay depende sa ikli o haba ng buhok. Ikalawa, kusuting mabuti ang Quell Shampoo sa buong ulo mula anit hanggang buhok. Extra care ang kailangan. Iwasang malakyan ng mata. Ikatlo, maghintay ng 10 minuto. Ikaapat, banlawang maigi gamit ang cool water. Ikalima, tuyuin ang buhok ng malinis na tuwalya. Tingnan nyo, makikita ninyo ang mga patay na kuto na nakadikit sa tuwalya. At ika-anim, kapag medyo tuyo na ang buhok, suklay nito gamit ang suyod or fine tooth comb para tuluyang maalis ang kuto at mga lisa na nakadikit sa hibla ng buhok. O, maliwanag na ba mga bata? Opo! O Kite, ngayon nakapag-shampoo ka na ng Quell? Kamusta ng pakiramdam mo? Ang gaan ng pakiramdam ko! Nawala ang kati at maginhawa ng pakiramdam ko! Convenient palang gamitin ang Quell Shampoo! O sabi ko naman sa inyo kanina kayang-kaya nating puksain si Queen Kuto sa simple at napakadaling paraan lamang. Sigurado na po bang hindi na babalik si Queen Kuto sa ulo ni Kite? Walang immune sa kuto mga bata. Ang kuto ay maaaring bumalik, pero ito ay maiiwasan. Paano po yun? Ayaw ko na pong bumalik si Queen Kuto sa ulo ko. Para makaiwas na mahawaan ng kuto, dapat ninyong tandaan ang mga sumusunod. Dapat mag-shampoo ang buong pamilya gamit ang Permethrin Quell Shampoo. Maaring sila infested na din ng kuto. Ikalawa, labhang maigi ang mga kumot, unan, bandana, sombrero, at iba pang kagamitan sa ulo o buhok. Ang kuto ay may kakayahang magtago sa mga kagamitang ito. Ikatlo, ulitin ang pag-shampoo ng Quell Reformulated Shampoo after 7 days para makasiguradong patay ang lahat ng naiiwang kuto o lisa kung mayroon man. At ika-apat, ang pinaka-importante sa lahat, huwag gumamit ng personal na bagay ng iba tulad ng suklay o hairbrush, tuwalya at ponytail. Dahil sa ganitong pamamaraan, lumilipat ang kuto. Doktora, ang kuto po ba ay lumilipat? Nako, hindi yan totoo. Wala namang pakpak ang kuto Wala itong kakayahang lumipad, subalit ito'y may kakayahang gumapang ng mabilis. Pero syempre, mabilis din silang mamatay kapag ginamitan natin sila ng Quell Reformulated Shampoo. Salamat po sa tulong niyo, Doktora! Salamat din po sa Quell Shampoo! Wala na akong kuto! Siguro, dapat malaman din ng mga kalaro namin ang tungkol sa Quell Shampoo. Sigurado akong nabiktima na din sila ni Queen Kuto. Magandang suggestion yan, Karen. Importanteng malaman ng inyong mga kaibigan, pamilya at mga kalaro na madali lamang puksain ang kuto. Naku, paano natin gagawin yan? Sigurado ako napakarami na nang nabiktima ni Queen Kuto. Huwag kayong mag-alala. Meron naman tayong Quell Shampoo. Quell Shampoo, available in Mercury Drug and leading drugstores nationwide.